Sinailalim na Regional sa na pamahalaan ng Maynila at Malabon. Magandang araw sa lahat ng manonood mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Catherine Landicho, ako pong inyong makakasama sa programang Local Governance Update. Atin pong pag-uusapan ang mga kaganapan sa bawat lokalidad kabilang dyan ang proyekto at programa ng ating mga lokal na opisyal. Para sa ating mga headlines, Cebu City Council inaprubahan ang pagbili ng mga kagamitan sa declogging. Pumping station sa Valenzuela City, tiniyak ang operasyon. Iloilo City, puspusan ang isinagawang hakbang kontra dengue. Unang kaso ng Mpox kinumpirma sa lalawigan ng Batangas. Governor Remulla nag-anunsyo na ligtas na sa laso ng mga tahong at tulyas sa Cavite. Libreng kasanayan para sa mga opisyales ng barangay hatid ng DILG Cavite. Matapos ang ilang pagkaantala, inaprubahan ng Cebu City Council ang resolusyon ni Konsehal Jerry Guardo para sa pagbili ng mga kagamitan sa declogger na gagamitin sa paglilinis ng drainage system sa lungsod. Ang declogger equipment na binubuo ng bagong 6x4 jetting vacuum truck at 4x2 jetting vacuum truck ay inilaan ng 24 million pesos na kukunin sa pondo ng Capital Outlay Construction and Heavy Equipment. Sinabi ni Acting Mayor Attorney Raymond Alvin Garcia na inirekomenda nito ang agarang pagbili ng mga declogger machine na gagamitin sa paglinis ng mga drainage, gayon din sa pagresolba sa problema sa pagbaha. Sa panahon ngayon, kailangan talaga natin ito yung mga ganitong proyekto dahil sa buwan na ito usually pumapasok yung mga bagyo, kaya kailangan talaga yung mga declogger na makakatulong sa paglilinis ng mga drainage system na pagbabarahan ng mga basura. Siyempre, yung nagdudulot ng pagbaha, sana'y lahat ng mga lokalidad sa bansa ay bigyan tuong pansin. Yung ganitong pagsasagawa para siguro maiwasan na rin natin yung mga pagbaha sa bawat lugar. Dumako naman tayo sa ating ikalawang headlines, pumping station sa Valenzuela City, tiniyak ang operasyon. Siniguro ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian na gumagana ng maayos ang mga pumping station sa lungsod. Nagsagawa ng on-site inspection ng alkalde at tinignan ng operasyon ng mga pumping station. Ilan dito ang Nuestra Poblacion Pumping Station, Don Pedro Marolas Pump, Pasolo Open Gate, Pinalagad Santulan Operate, Palasan Pump, Tagalag Pump at iba pa. Kabilang sa ininspeksyon ng alkalde ang ginagawang linggunan 20 reels ng mga pumping station. Na ang proyekto ay merong sapat na submersible pump at floodgates na pinondohan ng 400 million pesos. Ito rin yung isa sa mga talaga namang kailangan natin sa bawat lugar sa bansa dahil siguro yung mga pumping station na ito ay malaki ang maitutulong nito sa atin upang mapabilis yung mapahupa ang mga baha sa isang lugar. Kaya siguro masusi itong ininspeksyon ni Mayor West dahil na rin ayaw niyang maulit yung mga pagbahang nangyari sa lungsod ng Valenzuela. Sa ikatlong headlines, Iloilo City puspusan ang isinagawang hakbang kontra dengue outbreak. Inatasan ni City Mayor Jerry Treñas ang CHO na magsagawa ng briefing tungkol sa pangangailangan para sa malawakang paglilinis sa komunidad at kung paano matukoy at sirain ang mga pinagmumulan ng lamok. Nagutos din siya sa citywide cleanup tuwing Sabado na pangungunahan ng General Services Office at ang City Environment and Natural Resources Office. Bago itong CHO at Public Information Office ay nakabuo na ng isang impormasyon at educational tool, komunikasyon sa publiko at barangay na ipinost sa official Facebook page ng pamahalang lungsod at ibinahagi sa iba't ibang media outlet para sa malawakang pagkalat. Isinailalim kasi ngayon ang Iloilo City sa state of calamity dahil sa dengue outbreak.
Kung hindi ako nagkakamali, kaya talagang pinagtuunan ng pansin ni Mayor Treñas yung ganitong malawakang paglilinis at info drive para sa mga residente nito upang maiwasan na rin syempre na madagdagan yung kaso ng dengue sa kanilang lungsod. Dumako naman tayo sa ika-4 na headlines. Unang kaso ng Mpox kinumpirma sa lalawigan ng Batangas. Idineklara ni Mayor J.R. Fronda na mula sa Balayan, Batangas ang unang kaso ng monkeypox o Mpox sa rehiyon ng Calabarzon. Isang 12 taong gulang na batang tinamaan ng naturang virus na siyang lumapit sa Rural Health Unit ng bayan upang maobserbahan kung saan na lamang positibo ito sa sakit. Ayon sa alkalde, kasalukuyan ng gumagaling o nasa recovery phase na ang pasyente na nakita ng ilang sintomas ng Mpox tulad na lamang ng pantal, ubo at pananakit ng katawan. Pero base sa naging pahayag ni Mayor Fronda, natugunan naman ang unang kaso ng Mpox sa Balayan, Batangas dahil na rin sa pakikipagtulungan ng kanilang Rural Health Unit. Pero sa mga kababayan natin, ingat-ingat din po. Patuloy tayo na maghugas ng kamay, patuloy na mag-sanitize lalo na kung madalas tayong mahawak ng iba't ibang bagay. Dahil dyan po nakukuha yung Mpox virus. Dumako naman tayo sa ikalaman nating headlines. Huling tahong tulya sa Cavite, pwede nang itinda kainin ayon kay Governor Remulla. Julius Salinas, kamusta ang pahayag ni Governor Remulla tungkol sa ligtas na pagkain ng mga tahong at tulya? Julius? Ligtas na sa lason dulot ng oil spill at maaari ng kainin ng mahuhuling isda, tahong at tulya sa mga dagat ng Cavite na naapektuhan ng oil spill sa Bataan. Ayon sa anunsyo ni Cavite Governor John B. Remulla at alinsunod na rin sa mandato ni Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel, maaari nang ibenta at kainin ng mga isda, tahong at halaan at iba pa na mahuhuli mula sa lugar na naapektuhan ng oil spill dulot ng tumaob na barko ng langis dala ng MT Terranova sa Bataan noong ika-25 ng Agosto. Ito ay matapos ng 2 matagumpay na masusing confirmatory test na isinagawa ng Bureau of Fishery and Aquatic Resources o BFAR sa mga dagat sa lalawigan ng Cavite. Matatandaan na tumaob sa magkakaibang araw ang 3 barko ng MT Terranova at MKRT Jason Bradley at sumadsad ang MV Merola 1 sa Bataan ika-29 ng Hulyo na nagdulot ng perwisyo sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa naging oil spill. Para sa EuroTV News, ako si Julius Salinas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Pero Julius, yung iba tulya lang at tahong yung nabanggit, paano naman yung mga ibang shellfish na nabanggit noon na naapektuhan? Yes, Catherine, noong August 22, nag-anunsyo ang BFAR na pwede nang kainin ng mga isdang nahuhuli sa lugar. Pero ang mga shellfish at tahong ay patuloy pa rin pinag-aaralan na kung ligtas na bang kainin. At kagabi lamang na-anunsyo ni Governor John Vic na ligtas ng kainin ng mga pagkain ito, Catherine. Sa ngayon ba, Julius, apektado pa rin o may iba pang lugar sa Cavite ang apektado ng oil spill? Catherine, ayon sa post ni Governor John Vic at kasama ang BFAR, matagumpay na nalinis itong oil spill na kumalat mula sa Bataan. Maraming salamat, Julius. Dumako naman tayo sa ika-6 nating headlines. Libreng kasanayan para sa mga opisyales ng barangay, hatid ng DILG Cavite. Si Gia Sapida magbabalita. Gia? Yes, Catherine, hatid nga ng Department of Interior and Local Government o DILG Cavite ang libreng mga seminar at trainings para sa lahat ng opisyales ng barangay. Ito ay isang episode mula sa Caviteños, alam nyo ba, na pinamagatang Anatomy of Barangay Governance, a continuing education for barangay newly elected officials. Layunin itong magbigay ng dagdag kaalaman para sa mas mahusay na pagganap ng mga opisyales sa mga tungkulin at responsibilidad sa barangay. Magsisimula ang 9 na training na magaganap tuwing Biyernes, simula ngayong katapusan ng Agosto hanggang buwan ng Oktubre. Kasama sa mga tatalakayin ng mga paksang may kaugnayan sa pangkalusugan, gender and development, kalamidad at iba pa. Samantala, hinihikayat ng DILG Cavite at iba pang mga komite na magparehistro ang lahat ng interesado sa libreng seminar. Para sa EuroTV News, Jen Sapida, sumasaludo sa bawat Pilipino. Gia, ano pa yung ibang inihandog ng DILG Cavite para tugunan yung kasanayan ng bawat opisyales ng barangay sa Cavite?
Catherine, nagkakaroon nga sila ng iba't ibang meeting katulad nung nakaraan, nung August 14, kung saan pinag-usapan naman dito kung paano ba mas mag-i-improve pa itong mga implementation ng mga proyekto sa Cavite. Meron din dito silang mga kwento ni Ben kung saan tinutugunan naman dito yung mga pangangailangan ng barangay. Nagkakaroon din sila ng assessment team na nagko-conduct naman ng good local governance sa mga barangay. Ito ay isang assessment upang matignan yung mga document kung maayos ba ang performance ng barangay sa mga governance areas katulad na lamang sa disaster preparedness, environmental management at iba pa. Pero Gia, matanong ko lang din, ilang barangay yung napabilang sa talakayan na ito? Catherine, ngayong araw nga yung unang session nitong seminar at napansin ko rin na marami ang umattend dito dahil mayroon nga tayong 800 na mga barangay dito sa Cavite at lahat ng lugar na yan ay maaaring makasama dito sa seminar at inaanyayahan din naman ng DILG Cavite na patuloy na sumali ang mga interesado dahil lalo na't makakatulong ito sa mga barangay. Okay Gia, maraming salamat at dyan natatapos ang ating usapin tungkol sa tungkol sa bawat kaganapan sa lokalidad. Maaari niyo pong subaybayan ang local governance update mula Lunes hanggang Biyernes. Muli ako po si Catherine Ladicho para sa programang Local Governance Update.